Temporary plate. Temporary plate. Hindi naman kasi global na dyan, private dyan. Ayan. What? So, good morning mga ka-positive. Magandang araw sa inyo. It's me, Daddy Vlog. Okay. So, tinanghali na ako ng gising. Umulan kagabi. Ngayong araw is magpaparehistro tayo ng ating 2-stroke SYM jet. At the same time, ipapollow up natin yung ating license plate. Ayan, kung matatandaan ninyo, last year nung nirehistro natin tong jet, nag-file din tayo ng lost plate, no? Tapos binigyan tayo ng authorization letter to use improvised plate. So ngayon ipapollow up natin sabay sa rehistro kung kamusta na yung ating license plate, kung available na ba siya dito sa LTO Sabang. Rehistro, I'm sure nasa 935. Pero dahil nga late register na naman ako. Kasi nga last week na ng September. What? 100 pesos na naman to. Chief, good morning. Okay. Ayan si Chief. So as usual, step 1 to 5 na naman tayo. So step 1, patay tayo dyan, ang dami. pila tayo, pila. Ang haba na ng pila, kahit umulan kagabi. Pero okay lang. Thank you sa please. 15 minutes later. Good morning po. Ano lang po? Emission lang po. 400. So yun na nga mga ka-positive, no? Step 1, payment ng emission and insurance. Pero sa case ko, emission lang yung binayaran ko dito sa loob ng LTO Sabang. Kasi nga, yung step 2 na payment ng insurance, sa Cebuana ako kukuha. Magkano? Mas mura ng very light doon. At legit din naman mga ka-positive, no? Kung ang motor nyo ay nakapangalan sa inyo, pwede yan sa Cebuana para magpa-insurance. Pero kung under pa siya ng deed of sale at hindi pa naipapalipat sa inyo, wag na kayong tumuloy sa Cebuana. protocol kasi nila, dapat pangalan mo ang nasa CR para sure ang insurance. So eto na nga mga ka-positive, no? Isasalang na yung scooter ko sa smoke testing. Medyo nagkaroon lang ng konting kalituhan sa proseso nila patungkol sa plaka ko. Nabanggit kasi nung nag-e-emission, kailangan ko daw magpagawa uli ng laminated temporary plate. Nagawa sa labas. What? Medyo nagtaka lang talaga ako kasi nga meron naman akong improvised plate o yung metal plate with authorization to use improvised plate pa. Galing din mismo dito sa LTO Sabang. Sabi na nag-e-emission, new format daw nila yon. So sa pagkakaintindi ko, sariling policy ng emission center to. At hindi nila ina-accept yung authorization letter from LTO. Kaya ayun. Another gastos mga ka-positive. Ito meron tayong guardian na pag-gamit ng provide, nagawa ko sa labas, sa mga kapatid Ano pa palagay ko? Improvise? Alam niyo po na lang, may nakalagay po yung temporary plate. Sabi niyo plate number lang kapag Emotional damage! Temporary plate po. Magkano po yan? 20 na? Morning, papa-insurance lang. Wala nang number po. Papa-insurance po. Magandang umaga po. Kapil mo? Ito po. Number 1 ko mamaya. Sir, abang pwede bang magtanong? Na doble-doble ako ng gases May improvised letter na ako. Improvise? Paano improvise? Authorization pala, sorry. Authorization. Tapos nagpagawa na ako yung makalumang plaka kasi lumang motor yun ngayon po, pinagawa pa ako nung kagaya niya, no? Na laminated. Lost plate? Opo. Meron bang lost plate yung dati mo? Wala. Meron. Meron? Opo, meron. Bakit? Pinagawa ka pa? Hindi ko nga po, kaya nga nakakuha ako ng authorization letter to use improvised plate Ganyan, pinalo up ko dito kanina kung nandiyan na yung plaka kasi last year pa yun Laya, anak ko. Uwi nga sa akin, 2016, lagi, wala plaka. What?
Kaya tuloy, nagdoble-doble yung gastos. Basta ano mo na lang, yung ano mo, yung authorization mo, huwag mo iwawala. Yun nga po, pinakita ko nga sa kanila eh. Huwag mo iwawala yan. Wala tayong magagawa, sila kasi ang ano. Hindi naman kasi government yan, private yan. Ayan. Okay. Private yan. Kumbaga parang dumikit sila dito, parang affiliate ng LTO. Ano sila ng LTO? Oo. Talagang kailangan yan eh. Oo. Kailangan lang. Kaso nga lang, siyempre, sa kanila kasi yung order sa kanila, iba. Pero kung ayaw mo dito dyan, hindi mag-permis sa sita. Pero kung ayaw mo dito dyan, hindi mag-permis sa sita. 15 minutes later. Sir, good morning po. Follow up ko lang po sana to. Ano po yan, yung confirmation po? Hindi, yung kung na-release na yung plaka niya. Na-release na yung plaka. Hindi nga, sir, pa ano nga. Mga sila kaya, Hindi namin nilap ka, sir. Metal naman sa ano niya. ano siya mag-text or mag-email? Hindi kasi wala pa sa amin ang plaka yun. So, okay lang na improvise pa yung gamit ko. Yan yung temporary lang naman. So yun na nga mga ka-positive, no? Step 5 na ako para sa OR payment. All in all nang nagastos ko sa pagpaparehistro ngayong taon is 1,057 pesos. Emission testing 400, sa insurance 300, OR payment 357. Kasama na dyan yung penalty for late registration. Pero kung walang penalty, nasa 957 lang siya. Diba ang mura? No picture yan. Konting saloobin lang, no, dito sa emission sa loob ng LTO Sabang. Medyo nagkalituhan lang sa guideline nila. Expect ko okay na yung improvised plate ko plus authorization letter from LTO. Para sa akin parang nabaliwala yung effort ko sa pagkuha ng authorization to use improvised plate kasi may sarili pala silang guideline sa emission. In addition pa, yung follow up ko sa license plate ko mismo, Ayun, wala pa daw. dapat talaga naniwala na ako kay sir eh. Laya, anak ko. Sabi mo sa akin, 2016, lagi, yung plaka. Matagal ang release ng plaka natin, mga kapastive. Pero bottom line, rehistrado na yung scooter ko, no? Pwede na uling gumala, basta dala ko lang yung authorization letter galing LTO. So, till next restro mga kapastive. Stay safe, God bless, peace out.